This is PPD, the Philippine Podcast Directory, the one-stop list of podcasters in the Philippines. The PPD has brought a lot of podcasters and podcast titles together in one place. Our goals include bringing startup podcasts to a wider audience, forming a community of podcasters to raise the standards of Pinoy podcasting, and giving listeners a one-stop hub where they can find titles they might be interested in. The PPD also has its own podcast, The PPD Show, highlighting specific podcasters and podcasts in each episode to give listeners a glimpse of the people behind the mic. The PPD Show is on Spotify, Apple Podcasts, Anchor, and wherever you listen to podcasts. The Philippine Podcast Directory can be found on Facebook and Instagram. If you have a podcast and would like to be included in the list, please send us a message and we would love to add you to our list and welcome you to our community. Welcome to the Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. Every week, this is the MTG Show Podcast. So, today on the latest episode natin, this is actually the bonus episode. Again. So, today, I want to say sorry guys muna. Kasi, it's been a long time. Wait, 1 week? Since hindi ako nakapag-release ng episode. So, that's a big disappointment. Pasensya na ako guys. Probably next week babawi ako. At itutuloy ko na talaga yung 2 more episodes for attention to detail to end the season muna for that series. Kaso, nag-iisip-isip pa ako ng ideas to collab with other podcast kasi baka ituloy ko yung collab with sa iba pang podcast kagaya ni The Creator Life tsaka yung Wrestling. Kasi recently, nag-appear ako sa Wrestling. Ayan, sorry, pumiyok na naman ako. So, recently on their latest episode of the Wrestling podcast, nag-appear ako doon for around 4 minutes. Oh, 4 minutes. And para sa akin, disappointed ako doon sa appearance ko na yun. Kasi my quality is fucked up right there. My voice quality on that episode is fucked up. Ewan ko kung bakit. Pero siguro dahil na rin sa restrictions ng podcast nila. So I understand din. So today on the episode of the follow-up ko actually, this is my follow-up for the Thunderdome. Since nakapanood na ako sa Thunderdome. Hindi na to restricted guys. No offense. But this episode is not restricted and also not scripted. So, ipipiyok na naman ako dito. Expect nyo na yan, putang ina. So, yun. Let's start the proper introduction for the Thunderdome. So, Thunderdome is basically a new wait lang, hindi ko maisip. In-house home, parang in-house home ganun. Parang in-house facility ng WWE sa Amway Center na kung saan ito na yung ginagamit nilang arena instead dun sa may performance center since parang ginamit mo na nila tong Thunderdome. So, ang response kasi ng ibang companies dyan, kagaya ng AEW, is ibalik nila yung crowd. Pero instead of the crowd, ang binalik ng WWE is itong parang mga pyros, yung typical na stage na nakikita natin for the past few weeks doon sa Thunderdome. And I love it, to be honest. I love it. But the problem, ganito yan. So, kung naparinggan niyo yung recent episode ko about the Thunderdome, marami kasi akong na-encounter na hindi maganda doon. Lalo na yung nag-register ako pero hindi ko natanggap yung email ko doon. Today, on the Thunderdome episode ng Raw recently, so, ang nangyari naman,
nakatanggap akong email, gumising ako ng maaga. But the problem, antok pa ako nung nag-ano pa lang, show pa lang. So, nakapasok ako dun ng 7:07, 7:07. Tapos ayun, natulog pa ulit ako. 'Di, joke lang ano, ganun dito yan, eh. Yung Thunderdome kasi is laging puno dahil nga mabilisan lang dapat ang pagpasok dun. So, may pagkakataon na pinapalabas agad ako dahil na rin sa hindi na stable na internet. What's going on, smart? Pero ano, eh, totoo totoo lang, stable yung internet ko on that day kasi ako lang mag-isa dito nun. Tapos, wala, eh, hindi ako nakakapasok ako but the problem is yung pasok ko kasi lagi is ang pangit ng timing, eh. Laging commercial break, laging bathroom matches, parang gano'n. Pero sana naman nakikita niyo ako dun sa Dome. Sana makita niyo ako dun, putang ina. Minsan lang kasi makapasok ta's gano'n pa. That's very wrong, folks. Pero ano, eh, balik tayo dun sa sequence na nangyari. So, Thunderdome kasi, eto para siyang Zoom, yes, para siyang Zoom. Pero a big difference nito kasi is may link siya, puwede kang mag-access dito via Chrome. Puwede ka rin mag-access via browser sa phone mo. Pero the best option dito is using your phone using a desktop, laptop, or a Android phone basta wala kang nakalagay na kahit ano. So, ito na yung experience ko. Satisfied ako dun sa experience, but at the same time, disappointments. Kasi ano, ang naabutan ko kasi sa episode na yon is either commercial breaks or wala na akong naabutan, laging full. Siyempre sayang naman ang experience mo sa Thunderdome if ang mapapanood mo lang dun sa Thunderdome is commercial breaks or ano. Siyempre big disappointment yon, 'di ba? Kahit naman kayo siguro na nakikinig lang o nanonood din sa Thunderdome, madidismaya kayo 'pag gano'n ang naging experience niyo, 'di ba? So, ayun, magbibigay muna ako ng ano, some facts sa Thunderdome na kung saan, eh, puwede niyong magamit din if kayo ay manonood din ng Thunderdome. So, number one, if you're going to watch Thunderdome shows, mag-abang kayo lagi ng link tuwing Wednesday for SmackDown, tuwing Saturday for Raw, and dapat ano, 7 AM dito sa Manila time, Philippine time. Dapat nakahanda na kayo kahit ano. Bawal kasi kumain, bawal kasi gumawa ng kahit ano dun sa Dome. Except sa pag-cheer, except sa pag-aano, bobo gano'n. Tapos, yung appropriate na gear nyo dapat sa Dome is maayos dapat. Hindi kayo yung bawal magsuot ng mga school associated t-shirts, bawal din magsuot nung mga may shoots, may mga pangalan gano'n, may mga meaning na salita sa t-shirt, bawal kayo magsuot nun. Kaya sinuot ko on that episode is a plain t-shirt with pocket. Yun lang ang suot ko dahil bawal ata yung mga may printed na may pangalan o mga stuff. If meron kang WWE gear, mas maigi yun, guys. Mas maigi yung gamitin kaysa sa mga printed shirts na nonsense naman ang nakalagay sa harap. At bawal kasi yun, eh. So, siyempre bawal ka rin magdala ng banner, bawal ka rin gawa ng kahit anong unnecessary things sa Thunderdome. Bawal din ang malikot na camera at bawal din ang hindi stable ang internet. That's the major important thing sa Thunderdome. Bawal ang hindi stable na internet. Kasi sisipain ka agad. Promise guys, promise. Pagka
nanood kayo sa Thunderdome, bawal talaga dapat yung hindi stable ang internet. If ikaw ay if ikaw ay nakatira sa lugar na parang hindi talaga matino ang internet or hindi talaga gumagalaw ng ayos yung internet, please wag na kayong magtangka sa Thunderdome, mahirap. Mararanasan niyo yung naranasan ko. So, 'di ayun. So, seriously bawal talaga ang hindi stable na internet. So, also a pro tip din, kung may PC kayo, mas maigi mag-PC kayo and always wear earphones kasi maririnig nyo talaga sa Thunderdome yung mga producers na nagbibigay ng hints or cues para paringgan nyo sila at kung ano yung sinasabi ng cues, kailangan nyo sila sundin via camera or kailangan nasusunod nyo sila sa camera. So, that's the point. Wait lang. Commercial muna tayo. This episode is sponsored by Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows, from who listens to us to where they are. If you want to start using Podmetrics, visit podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. Again, that's podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. So, I'm back. So, ito pa, mabibigay ko pang tip about Thunderdome. Kasi, dami pang dapat iwasan o galawin dito sa Thunderdome. Wait lang. Kagaya ng mga in-advise ko last time sa ating episode niya, sana gawin din ng WWE yun. Baka kasi maging way to fix everything to fix everything na ginagawa ng mga fans na baka ito na yung way to fix them everything. Baka lang naman na ito na yung savior. Ito na yung baka maging way to fix this Thunderdome thing. Wait lang, inayos ko na yung mic ko. Baka ganun. Pero ito pa, tip pa ako. Since sinabi ko na yung kailangan stable ang internet, mas maganda kung naka-laptop ka o naka-PC ka, mas maigi yun. Mas maigi din kung meron ka talagang mabilis na internet kasi parang dito natin nasusukat kung gaano katagal yung experience mo pag nagkataon na nakapasok ka sa Thunderdome. That's the possible biggest factor. Kaya hindi ako nagtatagal sa Dome. Hindi ako nagtagal sa Dome recently. Kaya baka ganito din ang sapitin ng iba sa inyo pag kayo ay nag-attempt mag-Thunderdome. So, yun. And then, another tips pa, if you want to watch Thunderdome shows, advice ko sa inyo, if gagawa kayo ng mga signs, wag na kayong gumawa, please. Titles na lang. Kung may titles kayo, show them or para mas makilala ka ng maayos, magsuot ka ng kahit anong disenteng shirts, gano'n. Basta disente. So, I guess that's it. So, conclusion na lang siguro nung panonood ko sa Thunderdome. Ito, may aral kasi akong nakuha dito kasi siyempre ayoko naman magbigay ng conclusion if hindi ko bibigyan ng 'di ba? So, since nga na hindi lahat napanood ko sa Thunderdome, hindi ako satisfied dahil siguro pangit pa yung internet namin dito, pangit pa siguro yung timing ko nung pagpasok sa Thunderdome kasi malaking factor din 'yan. Pero siguro kung bibigyan ko ng ranking nasa 3 to 5 siguro, 3 out of 5. Baka kasi alam mo naman lahat ng apps or stuff meron pa rin bugs 'yan, 'di maiiwasan ang bugs. Siguro they can fix it out,
they can fix this kasi as far as I'm concerned, meron pa ding susulpot at susulpot diyan mga tao na gagawa lang ng kalokohan, especially haters ng WWE. If itutuloy nila 'tong stuff na ganitong gimmick, and if itutuloy nila yon, well, fuck them. That's it. Ban them immediately. Yun. So, if you haven't listened to the podcast, please listen to the podcast. Subscribe to the MTG Show podcast on Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, kahit saan pa kayo makarating na podcast platform. And check the MTG Show podcast app on the Google Play Store. Doon po, meron po tayong parang Patreon doon, abangan nyo. May lalabas akong feature dyan na parang Patreon. Abangan nyo na lang. Patreon, may Patreon. Kasi, syempre, manonood kayo, libre lang. Pakapal ng mukha. Hindi, Patreon kasi to support the podcast. Hindi ko yan pera, alright? Hindi ko gagamitin yan sa sarili kong shit. Kaya please, if magkaroon man tayo ng Patreon, support the Patreon feature please guys. Baka makatulong yun sa natin dito sa podcast. And follow the podcast on Facebook, facebook.com/The MTG Show Podcast, Twitter and Instagram, The MTG Show Pod. Join our Discord chat, The MTG Show Discord chat. Nilalapag naman namin yun every episode. So, mag-join kayo for wrestling discussions and stuff and shit behind the scenes of the podcast. So, marami tayong i-discuss dyan. Siguro, by next week, meron akong sasabihin at hindi nyo magugustuhan na mabilis yan. Joke lang. So, that's it for today's episode of the follow-up episode of the Thunderdome series ko. And sana nagustuhan nyo yung episode na yun. And see you on the next episode. See ya. Thank you.